Magandang araw sa aming guro at sa aming mga kapwa mag-aaral. Kami po ay nagmula sa pangkatatlo. Ang paksang aming tatalakayin ay patungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa pagkatapos ng panahon ng Amerikano at kasalukuyan. Sino nga ba si Caleb Salibi o mas kilala bilang Caleb William Salibi? Isa siya sa mga manggagamot, manunulat at mamahayag na kilala sa kanyang pagsuporta sa eugenistic. Noong World War I, siya ay isang tagapayo ng Ministry ng Pagkain at itinaguyod ang pagpapatatag ng isang ministry ng kalusugan. Isa siya sa mga may impluwensya eugenicist sa panahon na mabagal na panahon ng eugenic na kinusahan sa Britain. Si Dr. Caleb William Salibi ay marahil ang pinakamababang biological material na magagamit sa kanilang karera. Gayunpaman sa mga unang panahon na ito, siya ay nagmumukod-tanging propaganda para sa rasismo, ang Eugenic Education Society o mas kilala sa bilang EES, Innovated. At ang intellectual na puso ng English realism ay may utang marahil kay Dr. Salibi kaysa sa ibang tao. Ang mga kasat ng konseho ay nagpapatunay na siya ang pinaka-puso ng lahat at pangunahin nitong pangkondisyon na pagbalangkas ng mga sirkular na nagpapaliwanag sa mga puno ng samahan, nagdilingkod sa lahat ng mahalagang committee at nagmumungkahi ng mga taktika. Ang historiography ng industrialism ay malaki na lalo sa panahon ngayon. Gayunpaman, hindi lamang ito ang pinabayaan ang isang tala-arawan ni Dr. Salibi. Ngunit pabayaan din nitong suriin kung ano ang maaaring pinakamalalim na impluwensya sa rasismo ng Ingles. Ang isang pag-aaral ng realismo ni Salibi ay magbibigay linaw sa patungkol sa impluwensya ng Ebanghelyo ni Henry Bergson sa rasismo ng Inglaterra noong mga unang panahon ng kasaysayan nito. Ang papel na ito ay mapangatwiran sa pamamagitan ng makatwiran sa pamamagitan ng pagtanggap ng Persian Gospel sa rasismo ni Dr. Salibi ay naggamit ng isang matibay na katangian na nagpapanatili at tumulong sa pagpapaunlad nito sa loob ng mahabang panahon. Sa isang fakultyan na tono, binigyan din ni Garton ang pangangailangan para sa mga chronicle na pagdiwang. Kung paano ang isang digressive confirmation na katulad ng racialism ay bumubuo ng isang partikular na representasyon na sosyal at sa makatuwid kung paano ang panlipunang okasyon ay dating nababate sa loob ng converse. Ang matibay na mga dialogo ay may partikular na hulugan at frame kung saan gawing medyo hindi malalampasan ang mga ito sa pang-araw-araw. Isa sa mga gustong bigyan din ni Salibi na nagsasaya lamang sila ng pera sa paghahanap ng gurong Amerikano na siyang tutulong sa kanila upang mas lubos nila maunawaan ang wikang Ingles at ang pagpapalimbag ng mga aklat na sumusulat sa wikang Ingles dahil hindi naman lahat ng tao ay may kakayahan na mapag-aralan at mapagbulay-bulayan ang mga aklat na nailimbag. At ang nagiging resulta nito ay wala namang nangyayari sa mga mag-aaral. Ngunit iginigiit ni Salibi na mas magiging epektibo at mas makakabuti kung magkakaroon ng wikang pambansa na hango sa katutubong wika upang mas
mabigyan laya ang paraan ng edukasyon sa ating bansa. Sino nga ba si Lopez P. Santos? Siya ay pinanganak noong September 25, 1879 at namatay siya noong May 1, 1963. Si Santos ay pangunahing manunulat at makata, lingwista at leader ng manggagawa. Noong 1990s, nagsimula si Santos bilang periodista na iba't ibang dyaryo hanggang sa maging ganap na editor ng Muling Pagsilang, Lipang Kalabaw at iba pa. Nakapagsulat din si Santos ng mga tula. Halimbawa na lamang nito ay ang kasama sa mga itinuturing na mahalagang koleksyon niya, ang Puso at Diwa noong 1908, Mga Hakbang na Dakila, 1945, ang Diwa ng mga Saliwikain ng 1953 at ang Tulang Pasalaysay na ang Panggigera noong 1912. Sa alin na nobela niya, tampok ang Banaag at Sikat noong 1906 na may diwaing sosyalista. Isa rin siyang kritiko ng panitikan. Kabilang sa pinakamahalaga niyang krisistimo ay ang Peculiarity. Isa rin siyang kritika ng panitikan. Kabilang sa pinakamahalaga niyang kritisismo ay ang Peculiaridades de la Poesía Talaga noong 1926. Tanging pahapyaw sa kasaysayan ng panitikang Tagalog ang apat na himagsik ni Balagtas noong 1955. Malaki rin ang naging ambag ni Santos sa pagtataguyod ng wikang pambansa. Naging direktor siya ng Surian ng Wikang Pambansa at author ng Balarian ng Wikang Pambansa na naging opisyal na textbook sa pagtuturo ng wikang Tagalog. Naging aktibo rin si Santos sa politika, naging gobernador siya ng Rizal, unang gobernador ng Buena Vizcaya, at senador ng ika-12 distrito. Bilang senador, inakda niya ang araw ng Bonifacio at mga batas para mapabuti ang mga kalagayan ng mga manggagawa. Kasama rin niya si Isabel de los Reyes na nagtatag ng Union Obrera Democratica noong 1902. Naging pangulo siya ng Union del Trabajo de Filipinas, tagapagtatag at pangulo ng Kongreso Obrero. Ipinanganak si Santos sa Pasig, Rizal. Anak siya ni Ladislao Santos at Victoria Conseco. Nang lumaon, baybayin ni Santos ang konseso gamit ang TTK. Maagang natuto si Santos sa pag-iimprenta Ipinanganak si Santos sa Pasig, Rizal. Anak siya ni Ladislao Santos at Victoria Conseco. Nang lumaon, baybayin ni Santos ang konseso gamit ang TTK. Maagang natuto si Santos sa pag-iimprenta sa kanyang ama ng tatrabaho sa isang imprenta at siya ay nag-aral sa Eskwela Normal Superior de Maestro at Eskwela de Derecho sa Manila at natamo ang kanyang bachelor sa sining mula sa Kolehiyo Filipino. Siya rin ay ang nagpasimula na pagsibol ng usapin ng wikang pambansa sa isang conversion constitution. At isa sa mga paniniwala ni Santos ay isa sa mga wikang umiiral ang nararapat na maging wikang pambansa. Batas Commonwealth bilang 184, taong 1936. Noong Nobyembre 13, taong 1936, pinagtibay ng Batasang Pambansa ang Batas Commonwealth
bilang 184 na lumilikha ng isang surian ng wikang pambansa at itinakda ang mga kapangyarihan at tungkulin nito. Ang batas na ito ay para magtatag o maglikha ng isang surian kung saan bibigyan sila ng kapangyarihan na gumawa ng pag-aaral sa mga wika ng bansa. Ano nga ba ang tungkulin ng isang surian ng wikang pambansa? Una, pag-aaral ng mga pangunahing wika na ginagamit ng may kalahating milyong Pilipino man lang. Pangalawa, paggawa ng paghahambing at pag-aaral ng talasalitaan ng mga pangunahing dialekto. Pangatlo, pagsuri at pagtiyak sa fonetika at ortografiyang Pilipino. Noong anibersaryo ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal, lumabas ang kautusan tagapagpaganap na nagpapatibay sa Tagalog. Nagkaroon nito ng bisa pagkaraan ng 2 taon matapos maihanda at maipalimbag ang gramatika at disyonaryo. Sa pamagitan ng kautusan, tagapagpaganap ng Pangulong Quezon, ang wika pambansa ay ibabatay sa Tagalog, ipag-utos ang pagtuturo ng wikang pambansa sa ika-4 na taon sa lahat na pampubliko at pribadong paaralan at sa mga pribadong istasyon pasanayang pangguro sa buong bansa. Noong 1969, mula Tagalog ay pinalitan ng katawagan sa wikang pambansa. Kahusa ito ng kautosang pangkagawaran bilang sika. Ito ay tatawagang Pilipino, ang ating wikang pambansa. Pagtapos ng pangyayaring ito, ang mga sumusunod na opisyal sa gobyerno ay nagkaroon ng kanyang batas at utos tungkol sa paggamit ng wikang pambansa. Katulad nila Pangulong Gasparo Macapagal at Pangulong Ferdinand Marcos. Pag-upo naman ng Pangulong Corazon Aquino noong 1987 mula Pilipino ay pinalitan ang wikang pambansa sa Pilipino ayon sa Section 6, Artikulo 24 ng Saligang Batas ng 1987. Sa kasalukuyang panahon, wikang Pilipino pa rin ang katawagan sa ating wikang pambansa. At hanggang wala pang dekrito o atas na magpapabago dito, mananatiling Pilipino ang tawag dito. Ang Section 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino, nauunawaan at ginagamit ng karamihan sa bansa. Pangkalahatang komunikasyon ng gobyerno, gagamiting wika ay nauunawaan ng lahat.